hell is that? What did you see? Who's that? It's the headlight! Come on, it's the light! Headlight! Get out of there! Hey guys, sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga shadow people na na-featured sa 2010 horror movie na Vanishing on 7th Street. Tinatawag ng karamihan na The Darkness, The Shadows, or The Souls. Ang mga shadow people sa movie na ito ay pinaniniwalaan ng mga kaluluwa ng mga taong namatay na. Animoy mga anino na biglang nabuhay, gumagapang ang mga shadow people sa mga lugar na wala o kukonti lang ang liwanag. Although hindi sila nang bibiktima ng mga hayop, kaya ng mga shadow people na kunin ang mga taong mahawakan nila at dalhin ang mga ito sa isang madilim na dimensyon upang gawing isa sa kanila. Biglang nabalot ng kadiliman ang buong syudad ng Detroit dahil sa isang power interruption. Nung bumalik ang ilaw, laking pagtataka ng isang movie projectionist kung bakit puro damit na lang ang naiwan sa lahat ng taong nanonood ng sine. Ngunit kalaunan ay nadiskubre niya na hindi lang pala sa sinihan kundi maging sa buong mall ay nawala rin ang mga tao at maging sa buong syudad ng Detroit. Ang hindi niya alam, ganito na rin ang nangyari sa buong mundo. Ang mga nakaligtas lang sa pangyayaring ito ay ang mga taong may dalang source of light. Ito ang rason kung bakit hindi nakuha ang projectionist dahil may suot siyang headlamp sa ulo nung time na yon. Ganito rin ang nangyari sa isang sikyo na nakita niya kalaunan dahil may dala itong flashlight. Got anyone in the theaters? No, man, I haven't seen a soul! Nung may nakitang anino na gumagalaw ang sikyo ay sinubukan niya itong lapitan, ngunit biglang nagluko ang flashlight nilang dalawa. Kaya naman nung tignan muli ng projectionist ay wala na ang sikyo. Dito na rin unang nagpakita ang isa sa mga shadow people. Kaya ng mga shadow people na kunin ang isang tao sa pamamagitan lang ng paghawak. May kakayahan din silang gumawa ng mga ilusyon upang linlangin ang kanilang mga bibiktimahin. Sa hindi malamang dahilan, bumilis ang takbo ng oras sa umaga at sobrang haba na ng gabi. Kung kaya naman, sinabi ng ating bida na kahit alas 11 pa lang ng umaga ay parang hating gabi na. It's like 11 o'clock in the morning, and it's fucking pitch black! I've been out there for the last 3 days, And every day the sun comes up later and goes down sooner. Every day, less daylight. more people just gone! Kasabay din dito, nagtaka ang mga survivors kung bakit ang bilis malubat ng mga batteries na siyang ginagamit nila sa flashlight upang proteksyonan ang kanilang mga sarili. They're all dead. Lingid sa kaalaman nila, may kakayahan ng mga shadow people na impluwensyahan ang mga bagay sa kanilang paligid. Katulad na lamang nung sinadya nila na pailawin ang isang street light sa tapat ng isang stroller upang linlangin ang isa sa mga survivor. Nakarinig din siya ng batang umiiyak, kung kaya naman nilapitan niya ito sa pag-aakalang ito ang nawawalan niyang anak. Ngunit ilusyon lang ang liwanag at dito na siya kinuha. Ang mga shadow people ay takot sa liwanag, kung kaya naman hindi nila malapitan ng mga taong may dalang ilaw sa kanilang katawan. Ito marahil ang rason kung bakit mabilis malubat ang flashlights ng mga survivors dahil gumagamit ng ilusyon ang mga shadow people upang paniwalain sila na lobat na ang mga flashlights at mag-aksaya sila ng baterya o kaya naman ay itapon na lang ang mga ito. Well guys, hanggang dito lang muna ang video natin ngayon. Ano ang masasabi nyo sa mga shadow people na na-featured sa Vanishing on 7th Street? Huwag sanang kalimutang i-hit ang like and subscribe button para mas updated kayo sa mga bago nating uploads. Hanggang sa muli, thanks for stopping by. Give me one of your lights, please. God damn!